natin maikakaila na isa sa mga yaman na maipagmamalaki ng Pilipinas ay ang ating tela, nagawa sa iba't ibang halaman at mga bagay na sumisimbolo sa ating paniniwala, kultura, katayuan at marami pang iba. Marahil hindi ito nabibigyang pansin, ngunit isa itong yaman na ating ninana at nararapat lamang ipasa at pagyamanin sa ating bansa. Ngayon, inyong malalaman ang lahat ng tungkol sa textile o tela dito sa Pilipinas. Una na rito ang abaka. Ang abaka ay isa sa mga kasangkapan sa paggawa ng tela. Ginagamit ito ng mga Pilipino bago pa tayo sakupin ng mga Espanyol. Tinatawag rin itong sinamay o tinampipi ayon sa naitala ng Spanish ni si Captain Diego de Arteaga. Kinukuha lamang rito ang abaka fibers sa pamagitan ng pagputol ng trunk o bahagi ng katawan ng abaka. At inihiwalay rito ang hibla sa pamagitan ng kutsilyo o matulis na kagamitan na siyang gagamitin para sa paggawa ng tela. Pangalawa ay ang bulak o cotton. Alam nyo ba kung saan ito nagmula? Ito ay nanggaling sa halaman at ang paggawa nito ay dumadaan sa mahabang proseso. Ang paggawa nito ay nagsisimula sa pagtatanim ng cotton plants na kapag nabuo ang halaman, nagkakaroon ito ng ball o mga hibla na kung saan ito ang inaani at ginagawang sinulid gamit ang manual na suliran na tinatawag na burungan, na pagkatapos ay kinukulayan gamit ang halamang tagum. Pangatlo ay ang bast. Bago pa man ang malawakang kalakaran ng bulak noong unang bahagi ng ika-20 siglo, gamit na ng mga manghahabi ng mga kabundukan ng Hilagang Luzon ang hibla ng bast mula sa lokal na puno ng mulberry bago ang taong 1900. Karaniwang gawa sa bast ang mga kasuotan, ngunit ayon kay Milgram 2007, ngayon ay nakalaan na lamang ang mga ito para sa mahalagang okasyon. At panghuli ay ang balakbak o bark. Dati pa man ay ilang beses na naitala ng mga Kastila ang pagkakaroon sa Pilipinas ng telang balakbak. Naging puspusan ang pagdokumento nito ng mga antropologo mula noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Laganap ito sa mga Negrito at iba pang animistang pangkat sa Luzon at Mindanao na karaniwang nagmumula sa balete at iba pang puno mula sa uring ficus at artocarpus. At ang ibang mga kagamitan at halaman na ginagamit sa paggawa ng tela ay ang pinya seda, silk, at marami pang iba. Ang larawan na inyong nakikita ay ang mapang nagpapakita ng iba't ibang fiber source ng mga lalawigan dito sa Pilipinas. Ngayon, tayo ay dadako sa mga tradisyonal na pangkulay ng tela sa Pilipinas. Ang mga pangkulay sa tela ay madalas sinipi o galing sa ating paligid, sa mga hayop, halaman, ugat at marami pang iba. Ang mga tradisyonal na pangkulay ng mga nasa rehiyon ng Timog Asya ay madalas galing sa halaman. Ang mga kulay na inilalabas nito ay dilaw, lila, pula, asul, kayumanggi at marami pang iba. Ang unang tradisyonal na pangkulay ng tela rito sa Pilipinas ay ang luyang dilaw. Hindi lang ito ginagamit sa pagkain, gamot, pati na rin bilang tradisyonal na pangkulay ng tela sa Pilipinas. Ginagamit ito ng mga Tagbanwa, Ipugaw, Bontok, at iba pang lalawigan at etniko sa Pilipinas. Pangalawa ay ang morinda at syete at iba pa. Ito ay halaman na nagbibigay kulay na pula sa mga tela. May iba't ibang kahulugan rin ang pula na damit o kasuotan ayon sa iba't ibang lalawigan at etniko rito sa Pilipinas. Sa mga lumad, ang pinakamatingkad na pula na kasuotan at tangkulo ng mga datu at mandirigma ay sumisimbolo sa kinitil nilang buhay para kay Talabusaw, ang Diyos ng mandirigma. Ang mga ilonggot at bungkalot, para sa kanila ang pulang pantaas na kasuotan ay sumisimbolo bilang naipapasang liget o matinding damdamin o enerhiya na maganda, hinahangad at hinahangaan. Kaya't napakaganda ng mga pantaas na damit na pula para sa kanila dahil nakatutok ang liget o magandang enerhiya sa kanilang mukha. Pangatlo, ang iba't ibang uri ng mga halaman na indigo nagbibigay ng kulay na asul sa mga tela. May iba't iba rin itong kahulugan base sa mga iba't ibang lalawigan at etniko rito sa Pilipinas. Halimbawa, sa mga Ilocano, mga Babaknang at Bontok, ang mga kasuotan na may malalim at maitim na kulay na asul ay sinusuot
ng mga nakatataas. At ang kulay asul ay espesyal rin para sa mga baknang o ibaloy, sapagkat ito'y ginagamit na kumot sa mga labi ng taong nakatataas pag ito'y namamified na. Ngayon, dadako tayo sa iba't ibang loom types o habihan na ginagamit sa paggawa ng tela rito sa Pilipinas. Tradisyonal na habihan sa Museo ng Pilipinas. Ang litratong ito ay nagpapakita ng isang tradisyonal na habihan, isang kasangkapan na ginagamit sa paggawa ng tela. Vertical loom weaving display. Ipinapakita sa litrato ang isang vertical loom, isang tradisyonal na kasangkapan sa paghabi na nakatayo ng patayo. Sa gitna ng loom ay ang mga sinulid na nakaayos ng patayo, handa ng pagtagni-tagniin upang bumuo ng tela. Tradisyonal na habihan na gawa sa kahoy at kawayan. Ipinapakita sa litrato ang isang tradisyonal na habihan na gawa sa kahoy at kawayan. Ang habihan ay ginagamit sa paggawa ng tela sa pamamagitan ng pagtagni-tagni ng mga sinulid. Tradisyonal na paghabi ng tela. Ang litrato ay nagpapakita ng isang tradisyonal na habihan na ginagamit sa paggawa ng tela. Makikita ang mga sinulid na nakahilera at handa ng pagtagni-tagniin upang bumuo ng tela. Paghabi ng tela sa tradisyonal na habihan. Makikita ang tela na ginagawa pa lamang na may isang bahagi na kulay pula. Dadako naman tayo sa mga taong kilala sa paggawa ng tela dito sa Pilipinas. Una na rito ay si Amparo Balansi Malabag, kilala rin bilang Afu Amparo, ay isang gadang mga habi, mananahi at piwork artist mula sa Paracelis Mountain Province. Siya ay kinalala bilang isa sa mga manlilika ng bayan or Gamaba Awardee noong 2023 dahil sa kanyang natatanging husay sa tradisyonal na sining ng gadang, particular sa gumabukat or beadwork, amiru, embroidery, at kumasinon panghabi. Natutunan ni Afu Amparo ang sining ng panghahabi at pagbuborda sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanyang mga tiyahin at mga matatanda sa kanilang komunidad. Sa paglipas ng panahon, nakabuo siya ng sarili niyang mga disenyo na kumakatawan sa kanilang kultura, identidad bilang mga gadang. At ang pangalawa naman ay si Magdalena Gamayo na isang kilalang manghahabi mula sa Pinili, Ilocos Norte na ginawaran bilang pambansang alagad ng sining para sa sining ng paghahabi or National Living Treasure Awardee noong 2012. Ipinanganak siya noong 1914 at nagsimula maghabi sa edad na 16 matapos matutunan ng kasanayan mula sa kanyang tiyahin. Sa loob ng mahigit 7 dekada, patuloy niya pinayaman ang tradisyonal na sining ng enamel weaving, isang uri ng telang gawa sa abel or cotton fiber na kilala sa matibay na kalidad at makulay na disenyo. Kilala siya dahil sa kanyang husay, tiyaga at malikhaing pagdisenyo na nagpapakita ng yaman ng kulturang Ilocano. Napakamahalaga na ang mga pamanang iniwan sa atin ay mapag-aralan, maingatan at huwag kalimutan, sapagkat ito ay sumisimbolo sa ating kultura, tradisyon, paniniwala at kaugalian natin. Kaya't bilang kabataan o Pilipino ay dapat natin itong pagyamanin at ipagmalaki sa mga dayuhan. Dahil tayo ay Pilipino, hindi lamang basta Pilipino lamang. Tayo ay may talentado at may kayang makipagsabayan sa larangan ng art. At ang mga telang ito ang magpapatunay na tayo ay mayaman sa mga pamanang mula sa ating nakaraan at mga ninuno. Mahalaga ang mga ito sa ating kasaysayan sapagkat ito ang gabay mula sa nakaraan at pagkakakilanlan natin bilang isang Pilipino. Ito rin ay nagbibigay ambag sa ating kasaysayan dahil sa pamamagitan ng mga pamanang iniwan na bagay, larawan, mga pinta at iba pa, makikita at matututunan natin na ang mga ito ay hindi lamang basta-basta paglalakbay o pagbabalik tanaw mula sa nakaraan, kundi isa itong aral, realisasyon sa sarili, at higit sa lahat, pagtukla sa sarili nating pagkakakilanlan bilang Pilipino. At bansa mula noon hanggang sa pananakop at kasalukuyan. At hindi lamang ito isang kwento o libro, kung hindi isa itong pamana na dapat nating ingatan, pagyamanin at ipagmalaki.